Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Huwebes. October 9, 2025. Ako ang inyong mangin kaupod mga kaabyanan, Hope Torichante. Nag-welcome na sa balita, issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Subong nga adlaw sang Huwebes mga kaabyanan, pila ka mga topiko ang aton nga mga pagpatpaton diri sa programa Balita, Issue kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Of course, may mga series of trainings nga ginakondak ang PDRRMO sa Antique, sa diin mga communities and also agencies no ang ilang gina-train sa basic life support. So ipaluon naton later with Sir Broderick Train, ang hepe sa PDRRMO Antique, kung ano bala ka importante no nga nagahiwat sa basic life support training sa different sectors, different communities, and of course sa mga empleyado sa mga ahensya sa gobyerno. And ibaluon naton since the start of the year 2025 nakapila na ayhan nga training sa basic life support ang PDRRMO Antique. Again i-highlight naton or hatagan naton emphasis ang serye sang mga trainings nga ginapangunahan or ginakondak sa PDRRMO Antique. Ano bala ka dako nga bulig kung ang mga members of the community may ihibalo no sa basic life support. Paano ini makabulig sa disaster response sa province of Antique. So again, later mga kaabyanan, makaupod natin si Sir Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique. And later mga kaabyanan, magakuha makita sang report no regarding sa masangkad nga anti-criminality operations nga ginatutukan sa first 100 days ni Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan. Aloon na naton later no with Sir Paul Tarosa, and also ang nangin pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dapat coordinate no sa LGU sa mga ginapatuman nga proyekto. Imagine last time no may ara gid man pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. kung saan ginabalik niya ang naandan na nga practice nga maghatag sang authority no ang mga LGUs naton sa mga national projects nga ginapatuman. So before i-award no ang mga national projects,
mag-aagi anay no sa local government unit. Ibaloon ina naton later no ang statement o ang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, especially kahapon ginhiwat ang SOCA or State of the City Address no ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. So ibaloon naton with Marian Grace Reñeta later nga nagtambong gid no sang SOCA sang alkalde. Meanwhile, mga kaabyanan, i-check man natin ang lakat sang panahon because ngati diri sa aton sa syudad sang Iloilo, no, may mga pagtupa sang ulan. Radyo Pilipinas. And as mentioned mga kaabyanan, diri sa aton sa syudad sang Iloilo and even sa province of Iloilo, nakabatsyag kita no sang mga pagtupa sang ulan, especially kung hapon tubtob sa kagab-ihon and kaina gani no sa mga kaagahon nakabatsyag kita sang madamol nga pag-ulan. So i-check naton ano ayhan ang weather disturbance nga ara sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Makaupod naton sini nga aga si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas. Hi, hello everyone. Mayang adlaw. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Webes, October 9, 2025. Southwesterly wind flow nag-affected sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dili naman sa Western Visayas nag-experience sa sa magalungan kalangtan. May mga paglakta-lakta ng pag-ulan sa malatog panahon tugas ang southwesterly wind flow. So sa light kung madalit naman ang hangin natin yung mag-aalin sa direction southwest na magadalan sa makanay kutub makasara ng pagbalog ng ating kalagatan. Forecast temperature natin sa larawan sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kami ng 5:38 a.m. sa mga tuwid ini 5:35 p.m. karon sa hapon. So muna yung ating latest weather update. Kalendarit may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, salamat. Ma'am Lenore, no, i-clarify ko lang kay diri sa aton sa Iloilo City or even sa mga areas no sa Iloilo Province, nakabatsyag kita sang madasig nga pag taas ang level sang tubig no even sa mga kalsada lang naton. So ano kadamol yung mga rainfall nga na-experiensyahan naton no this past few days sa Iloilo? Well, sa kahapon mo naka-record. So, ang kagapon, 8 a.m. until 8 a.m. sang kagapon, ma'am. At sa 8 a.m. pa din ang aga, naka-record kita, ma'am, ang 27.6 mm of rainfall. And may I check lang, ma'am, no, kung ano ang weather disturbance pa nga gina-check naton outside sa Philippine Area of Responsibility nga may possibility no nga maka-apekto diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Well, may sa mga isang ka-protocol storm mo monitor outside fire na may posibilidad na magsunod subong nga adlaw. Then, pangalanan natin na ma'am nga si Bagong Sudan, amo na yung mga local name. And then, wala man lang siya kay direkta nga epekto sa atin, ma'am. Then, magagawa man siya sa atin nga by Friday early morning, ma'am. Iliwaton ko lang, ma'am, no? Ano gani ang name sa Bagyo once nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility? Iyan local name, ma'am, Bagong Kedan. Kedan. Alright. Madamo gid niya salamat, Ma'am Lenore Silvestre. Madamo salamat, ma'am. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. So may ara sang tropical cyclone no nga ginabantayan ang Pag-asa sa Philippine Area of Responsibility kag ginalauman no nga magasulod sa power line within today no wala siya sang direct effect diri sa aton
kag ginalauman no nga magwa man gilayon sa PAR by Friday. Nevertheless, mga kaabyanan, diri sa aton sa Iloilo or areas of Western Visayas, no, as much as possible, hindi gid kita magpakumpiyansa nga hindi mag-ulan, no, kay for example, subong adlaw, no, nagsirak si Haring Adlaw, but later in the afternoon, makabatsyag naman kita sa pagbubo sang ulan, no. So, still, ang aton nga pag-remind sa aton nga mga tagpalamati, nga magdala sang payong kapote, especially sa mga nagamotor nato nga mga kauturan, magdala sang kapote agud nga may proteksyon no sa inyo nga lawas. Ang naton diri ginalikawan naton ang magkasakit no kay very expensive ang magkasakit mga kaabyanan. So as much as possible kung pwede naton ma-prevent no, i-prevent gid naton by protecting ourselves. Sa aton nga pagbalik makaupod na nato mga kaabyanan si Sir Broderick Rain no, aton nga hibaloon ang importance ng basic life support sa mga members of the communities and also sa mga government employees naton from different agencies no sa province of Antique, kung ano ka importante ang ining mga training sa disaster preparedness sa entire province of Antique. Baloon man naton kung pila na ka mga trainings ang na-conduct sa PDRRMO, and if may araayan kita no sa update kung nadayon ayhan ang duha ka team no sa province of Antique naging padala sa probinsya sang Cebu agud nga magbulig sa search, rescue and retrieval operations sa Bogo City bangod sang magnitude 6.9 nga linaw. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang balita, issue kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Makikipagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang punto mo ay balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na nating makipagtalo. Basta, sa totoo lang tayo. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 sa aga. Sa sining tinion mga kaabyanan, ato ng ibaloon no, ang mga update regarding sa serye sa mga basic life support trainings na ginahiwat or ginakonduct sa
PDRRMO Antique sa mga different sectors, members of the communities, and also sa mga government employees, no, sa mga nagkalain-lain na ahensya sa gobyerno sa province of Antique. So yaring sa ato yung piyak nga linya ang hepe mismo, no, sa PDRRMO Antique, Sir Broderick Rain. Sir, maayong aga, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayad man nga agama mo, wag sa tanan nga tagparmati ka Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, nga abala, no, gahiwat kita sang serye sa mga basic life support training sa mga naglain-lain nato yung mga sektor dira sa may province of Antique, sir. Ang diyan nga programa, ma'am, actually ginapangunahan dyan, no, kang atong Department of Health, kay Mawang Provincial Health Office, no, kapita nag-support sa diyan nga programa, especially sa pag-tudlo, no, kang mga resource person o mga instructor para na mabuligan ang atin nga mga service provider, no, halin sa atin nga Provincial Health Office. Kaya amo dyan, sarap ang mga major program na ginaduso sa community-based approach para sa mga day-to-day emergencies na pwede matabo, no, sa atin mga panimalay. Mismo ang mga membro ng panimalay ang pwede, no, makatudlo, kabulig, o ang mga iba pa, ano, mga institusyon o mga ahensya na may mga training ka dyan, base may matabo, no, sa mga respective na mga area o mga offices. Sanda mismo ro dyan, kay may training sanda, kag nakamaan, makahimo, no, kang mga effective man nga approach, pareho kang basic life support, para mabuhi, no, o kung ma-extend ang kabuhi ng mga biktima, especially ang cardiac arrest, at iba pa ng mga related na mga malatian na pwede, no, makatugahan kang kamatayan ng mga biktima. Sir, may mga sector bala kita nga gina-prioritize dira sa may province of Antique for the basic life support trainings? Actually, open man, no, barangay natin, duro man ang mga nag-request, kaya mo gigang ating target, no, as part ng community-based natin resilience at capacity development na dyan mismo sa mga pamilya, sa mga barangay natin, may mga at least may nakamaan. Kaya ang target natin niya, na kada panimalay, may nakamaan pang basic life support para sa pag-attend ng mga emergensya sa andang mga panimalay. However, no, may mga agency kita nga masigasig, no, sa pagkandak kanya, sa pag-request man sa bulig natin, ang pareho, no, ka Department of Education, kag atin nga mga local government units, no, kag iba pa nga mga agencies, pareho ka Philippine National Police, kag sari-sari man, no, ang mga agencies ang naka-bill kanya mga training sa bulig ka natin opisina kay Mawang Provincial Health Office. Sir, halin sa 20 or sa January sini na 2025, nakailan na ayhan kita, nakapila na ayhan kita, sir, no, nga mga basic life support training sa may province of Antique? Ang nakabalag niya sa atin nga siguro ang mga aktividades natin sa capacity building, pero kung may mayan lang natin na directory para din sa basic life support, naka-20 kita, no, ka-sessions sa iba-iba nga mga agencies or organization at sa Ambalgo pinakaduro ka dyan, amo sa DepEd, of course, ang mga personnel man mismo, ang mga health services, no, sa mga local government units, ang pinakapacitate man sanda ka dyan, with regard sa pinaaram, no, sa basic life support. Sir, so may mga, yes, ma'am. Sir, sa 20 nga ini, sir, nga basic life support training sa province so far, possible nga madugangan pa ini siya before the year ends? Possible, ma'am. Kaya may mga request pa kita rin dyan. Especially ang mga barangay, no? Kung kaisan, di natin dayon ma-schedule kasi na overlapping ang atin na mga appointments. But tungahin naman, ma'am, nga tanan yung request to dyan para tigayunan natin, no? Nga makakandak kita kang dyan basic life support.
Sir, Anyway, aside from that, may mga activities man nga mga aangat siya, pag yung standard first aid, tag more or less mga 16 man, no, ka mga sessions, no? Tag iba nga mga rescue training natin, nga may component o integrated man ang basic life support, tag duro man, no, nga mga trainings natin, na in-integrate lang ang basic life support sa module, training module. Sir, sa aton nga pag-conduct sa basic life support training, ano kalawig ang session ni sir, no? Nagadalagan bala ini isang pila ka adlaw, or is it a one-day activity para sa aton nga mga participants? Actually, nasunod natin din, ma'am, no? Standard ang after the Department of Health, kinanglan naka 3 days na training siya. Ay, para nga mga ang tanan nga mga areas, no? Kaya ito, may dyan na infant, may dyan na child, may dyan na adult na basic life support o CPR. So, kinanglan, mga dyan, twice, may mga training with regard sa paggamit sa external defibrillator, mga bagbald mask ka dyan, gina-integrate dyan, that's why nga makalabot sa 3 kadlaw ang standard nga duration kag BLS training. Sir, paano naton matakos kung ang mga participants, no, after the 3-day training, nakahibalo na gidman sa basic life support? May mga assessment ayan kita or perhaps practical exercises nga gina-conduct para nga mabalaan kung sila nakahibalo na gidman, no, sa basic life support nga gina-conduct naton. Yes, ma'am. Actually, ang last day na dedicated na, no, sa individual assessment kita, ma'am. So, sa 3 ka kategory, kinanglan kamaan sanda basic life support sa infant, sa bata, at sa adult. So, 3 ka kategory, tapos may, siyempre, i-demonstrate mo nanda ang paggamit, no, ng iba nga mga pamagi, pero kaya ED na, external defibrillator na, automatic defibrillator na gina-recommend na kada opisina o mga convergence area, may dyan na nabutang dyan, kaya murang taas ng percentage na ma-resuscitate natin ang mga victims ng dyan, mga cardiac arrest o iba pa nga mga emergencies na kinanglan ang basic life support. So, amo na, ma'am, no, ang assessment tama na critical sa training, agrujan din sa training na yung included. Sir, siguro last na lang sa basic life support, no, paano makabulig ang training nga basic life support sa kabug-usan nga disaster preparedness sa province of Antique, sir? Actually, ma'am, ang mga emergency na katabo, localize man niya o dyan lang mismo sa mga panimalay natin, sa opisina natin. In case na may matabo, siyempre ang response time, kung halimbawa ang balay mo sa mga service provider, mga mga halimbawa, mga 10 ka minuto, so tama rin nagka-critical, kaya siyempre ang response supposedly, below mga 5 minutes, kaya ang atin nga brain, once na it's not deprived ng oxygen, may mga significant damage na maglampas 5 ka minuto. That's why na kung tamaan ang dyan mismo sa imong panimalay, dyan sa imong higit o pa-opisina mo, madali, no? Kung ma-resuscitate ikaw, tagbahil ang chances kang mabuhay ikaw, no? Kung tagayon-dayon, immediately ang intervention o ang pagtudlo, no? Ang basic life support. So, more ang intention, that's why nga kinalocalize natin ang training, pinakaskate sa mga opisina, para nga dyan mismo, ang first responder na ginatawag natin, sanda mismo ang mag-initiate sa pagtandak ng bangil na bulig, no? Simple lang na technique, pero bangil ang bulig natin na we're talking about sa bulig ng tao. Yes. Sir, paagyan ko lang, no, nadayon ba ang ato nga team sa province of Antique nga ginpadala sa may Cebu province? Actually, ma'am, after that day, nagtawag ng NDRRMC through CD6, nag-intermonitor ng data na search and rescue operation, kaya ang last man na missing, nakita rin. So, intermediate na, that's why wala rin kita na abay sa pag-provide assistance o augmentation sa
earthquake-stricken area dyan sa Northern Cebu. Sirs, diri sa may Iloilo, no, may mga barangay nga ginbaha bangod sang pag-ulan kung kagab-ihon, no. Sa province of Antique, sir, kamusta kamo? Kamusta ang weather dira sa may probinsya sang Antique? Tapos medyo mabasag man ang uran doon dyan, ma'am, but ura kita reported man nga flooding, may mga disruption, ura man kita tinabaton. Probably kanyang adlaw ma-improve naman kaya medyo cloudy but makita man natin ang sanat ng adlaw. Yeah. But we're also preparing, no, nga may mga panguran bagyakon sa kanyang adlaw. Yes. But wala kita, ma'am, may mga reported na flooding na halingapon na mga panguran na naman. Madamo gid nga salamat, Sir Broderick Train. Yan mga kaabyanan, si Sir Broderick Traino nagatag sa aton sang update regarding sa serye sa mga basic life support trainings nga gin-conduct sang PDRRMO with or in partnership, no, with Antique Provincial Health Office sa mga naglain-lain nga mga members of the community, no, sectors, and also even, no, ang mga agencies naton dira sa probinsya sa Antique nagpasakop man, no, sa mga basic life support trainings nga ginakonduct sa PDRRMO and PHO. And sa karon naka 20 trainings na ang PDRRMO Antique since the start, no, sang 2025 sang January to October, no, naka 20 ka training sa basic life support ang PDRRMO. And aside from that, no, may mga first aid training man sila nga gina-conduct and all other trainings. Pero for basic life support lang gid alone, 20 trainings. And ginalauman nga magasaka pa ang ina nga numero kay padayon pa, no, ang requests from barangays and other agencies, no, sa may province of Antique. Ako gid nga bagay mga kaabyanan kung kita mismo nakahibalo, no, members of the family may ihibalo sa basic life support, no, kay di ma-extend naton ang kabuhi sa family members naton nga naka-eksperyensya sang emerhensya. So amo na ang pinaka-goal sa province of Antique sa pag-conduct sa basic life support training, and ako man ang mangin impact sini, no, sa overall disaster preparedness response sa PDRRMO. So kay Sir Broderick Traino, again, thank you very much sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga ibaloon ang nangin accomplishment ni PRO6 Director Josefino Ligan sa first 100 days ini bilang hepe, no, or Chief sa Police Regional Office 6. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang balita, issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. But
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kung di maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:35 sa aga. Before nato mga kaabyanan, ibaloon ang nangin accomplishment ni PRO6 Director Josefino Ligan. Aton anay nga i-check no ang nangin SOCA or State of the City Address ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May ara siya sang statement mga kaabyanan kung sa diin no gina-welcome niya ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dapat may koordinasyon sa mga local government units sa mga ginapatuman nga mga proyekto para maghatag sa aton sang detalye sang sina nga balita mga kaabyanan. Baloon naton kay Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, maayong aga. Hupi, maayong aga, gina-welcome no ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang nanging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga kinahanglan may araan na isang koordinasyon sa mga local government unit ang tanan nga mga proyekto nga di ginapatuman sa lokalidad para nga mapasiguro nga epektibo ang mga ini. Sa iya nga giniwat nga State of the City Address sa Konsoka kahapon October 8, gimpahayag sang alkalde nga di nabatsyagan sang syudad ang epekto sa climate change kag ang kabudlay no nga dalasang pagbaha gani gina-welcome gid niya ang direktiba ni Presidente Marcos nga dapat may coordination sa mga local government unit para masiguro nga hindi substandard ang mga outputs sa tanan or tanan nga proyekto no hindi substandard. Madumduman no sang aton nga mga tagpalamati no less than our president ang nagpahayag hupi nga dapat required nga dapat formal no nga ginabaton sa mga local chief executive ang mga projects antes nga i-declare ini nga completed or nakumpleto or tapos na ang mga proyekto. Ang pasalig diri no sang aton nga alkalde sa pumuluyo nga tutukan ini sang city government ang tanan nga flood control projects kag ang mga tanan nga concern may kaangtanan diri. In fact gani hupi no sa speech no sang aton nga alkalde gimpahayag niya hupilo nga kung may mga palpak kag delayed nga mga proyekto kaparehas ang flood control sa syudad dapat may manabat do nagtaas ang tingog diri hupi sang aton nga alkalde no especially sang gin-emphasize niya nga dapat may manabat gid sa sinino nga mga palpak kag delayed nga proyekto. We understand the mayor hupino kiti sa mga nagiligad nga mga binula ng aton nga alkalde nagalibot diri sa syudad sang Iloilo para lang taon ang pila sa mga proyekto mga flood control projects kag isama kita hupino sa mga nakaupod no sa sini nga serye nga paghiwat sang
assessment kag nakita naton ang frustration, nabatigan naton ang frustration sang aton nga alkalde every time no nga ti may makita nga proyekto nga wala natapos, or if wala natapos, kumbaga hupino wala gid siya nakabenepisyo diri ang mga pumuluyo, kundi nagadala pa sang halit sang pagbaha sa pila naton ka pila ka mga lugar diri sa syudad sang Iloilo. Kag last October 7 hopi nakita naton no ang pagbubo sang ulan pagkagabi gid baha gid. Sobra 50 ka mga barangay naton no diri sa syudad ang ginbaha. That's why nga we understand the frustration man sang alkalde kahapon, especially no sa iya nga pag-emphasize ang gani hopi kung sang COVID-19 pandemic bisan no nga hindi pa siya alkalde, wala man siya nagpabaya sa Iloilo City, and ang iya nga pasalig even subong no nga ti alkalde na siya, hindi niya pagbabayaan ang mga pumuluyo. Ari bala hopi no pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa iya no nga pagpabutyag sang pagsuporta sa ginmensyon diri no ni Presidente Marcos na kinahanglan anay may coordination sa mga LGU sang mga proyekto. Gani gina-welcome tagin ang direktiba mismo ni President Bongbong Marcos nga dapat may koordinasyon sa local government units upang masiguro na epektibo ang mga proyekto. Ari pagid hopi idugang nato no diri ang pahayag man sang alkalde na tuhoy naman niya sa korupsyon. Ululumoy malanon nga batuan ang korupsyon. Para opino pahayag diri sang aton nga alkalde no natuhoy sa pagsuporta kay Presidente Marcos no sa iya pahayag, and at the same time ang panawago nga dapat may manabat diri no sa kun may dapat may manabat no sa mga delayed kag palpak nga proyekto. Yes. So nakabaton sa pagpalakpak kung hindi kita magsalahupi no mga more than 50 uploads diri no ang nakuha sang aton nga alkalde halin sa pag-umpisa sang iya nga speech around 3 PM ini no ang iya nga speech kag naglawig ini do mga lapit-lapit 1 hour hopi ang iya no nga speech. Actually in the middle may ara man sang video nga ginpakita, pero overall no ang iya nga soka naglawig sang kapin 1 hour. Tag nakita naton dito even ganyang aton nga Vice Mayor no, Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ara dito sa giniwat man nga soka sang aton nga alkalde, kag ara man ang mga konsehal, ang mga department heads, ang aton nga mga section heads, ang aton nga mga executive assistants, may mga barangay kapitan makita nga nakita, kag empleyado no sang city government. Ari after sang aton nga soka in interview man nato no si Vice Mayor Lavlab Baronda, ano ang iyang pahayag diri no, ano ang iyang assessment right after no sa sini nga soka sang alkalde, and at the same time ano ang iya nga pahayag diri hopi kiti isa man sa mention sang aton nga alkalde nga dapat may manabat sa korupsyon. So for the past weeks so nakita nato ang pag-tirade kumbaga no pag-exchange sang mga pahayag sang aton man Congresswoman Jamjam Baronda nga isa man hopi no sa mga nagdala sa mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo nga utod ni Vice Mayor Lavlab Baronda. Ari pamatian naton si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. It is also sustainable para mapubligan man sa City Council sa amon nga legislative agenda sa tanan man nga pwede namon mag-ubra sa mga policy. Ano ang particularly dito luyag ninyo nga maghatag suporta sa aton nga City Council? Iya nga tatlo ka pillars again na hambal. So today man no natapos aton ang aton nga LR ang executive legislative agenda. So aton nga reviewon and at least no mauligan naton ang prioridad sang aton nga mayor kag ang aton nga legislative agenda sa City Council. Right now so naman you made mention the palpak delayed control projects. So dapat lang no mabalaan na doon man no kung palpak pa na mag-delete ang inyong mga programa, pero ako man gusto nga ipabaloon man sa pumuluyo nga dapat hindi man ta selective
live lang, no? Kung may palpak, pag may mga araman, yung mga delayed projects sa city government, dapat man nato i-call out ini. Hindi lang pwede niya party lang sa national government, but also diri sa ato nga syudad. Because it is also, kumbaga, portamating sa ato nga pumulong. Right, overall reaction sa mga programa, ginagupag ni Mayor Tanyas. Overall reaction. So, tayo man ang mga programa ni Mayor Tanyas. So, ang magiging hambal ko, nga hopefully maging sustainable manining, madugay manining ang mga programa. So nabatian ang pahayag diri ni Vice Mayor Lavlav Baronda una ho Pino sa ginhamba sa pamangkot nato no kung ano bala no ang iyang reaksyon sa mga programa according sa iyaw no maayo man ang mga programa nga gipatuman no sang alkalde and hopefully kabay pa no nga maging sustainable suno sa aton nga vice alkalde kag sa issue naman ho Pino kung ano ang iya mahamba sa ti panawagon sang aton nga alkalde nga dapat may manabat sa mga palpak kag delayed project according sa iya dapat hindi mangin selective kung may ara diri nga palpak no o kung delayed nga mga project sa syudad sang Iloilo dapat i-call out man ini hindi lang puro national government projects nga ginapatuman but dapat pati man no ang mga local projects nga delayed o kon mga palpak amo diri ang mahambal sang aton nga vice alkalde Hopi kag ang part lang Hopi no sang iya nga soka gin-highlight dito no sang aton nga alkalde ang iya 42 masobra sa 42 no nga mga programa kag inisyatiba nga tiini Hopi nakas angkla ini no sa iya nga Rise to Action Framework sandig ini no sa Rising Health and Social Services, Rising Economic kag Rising Livability nga pilar. So lakip diri ang ikaayong lawas, ang edukasyon, ang aton nung nami pagid sa ekonomiya sa syudad sang Iloilo, ang mga negosyo even kanino gindala man sang aton nga alkalde ang mga awards nga nabaton sang Iloilo City. Yes. Kung sa SONA, sa nga presidente, no, may ara sang nagtatak nga line kung nga nagasiling, mahiya naman kayo suno sa presidente sa kay Mayor Raisa Treñas naman niya dapat may manabat with the conviction no yan sa iyang nangin State of the City address may ginpangalanan ayan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas or ginpunto ya bala kung ano nga mga proyekto ang ini nga mga palpa. Yes. Ang isa lang dito Pino, wala siya may giname drop kung ano no or sa sino ini but ang ginhambal niya lang isagid no sa mga proyekto nga according sa iya palpak nga nagahatag sang huol sa mga pumuluyo ining mga palpak naton nga mga flood control project nga amo ini no ang rason sa pila ka pagbaha nga dapat makabulig sa mga pumuluyo pero instead no nga makabulig naghatag pagani ini sang huol amo to nga do nagtaas kahapon no ang iyaman nga tingong paghampal nga gid no nga corruption kiti according sa iya Pino isa man siya sa mga naga-advocate naton or isa man siya sa mga naga-advocate no sang maayo nga panggobyerno that's why nga hindi niya luyag ang anuman nga korupsyon diri sa syudad sang Iloilo. Yes, madamo gid niya salamat Marian Grace Aranyeta. Report gikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas Marian Grace Aranyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nabatian mga kaabyanan si Marian Grace Aranyeta naghatag sa aton sang pinakaulihi no nga balita sa nangin State of the City address ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Grabe, no? Nabatian nyo man ang conviction sang alkalde pagbuya niya sa mga tinaga no, nga dapat may manabat sa mga palpak nga mga proyekto. Especially no, nga nagahatag ini sa inconvenience and worse threat to life no, sa mga pumuluyo sa Iloilo City. Nevertheless, sa bahin naman niya sang vice alkalde sa Iloilo City nagpahayag man siya no nga dapat hindi selective ang administrasyon no sa pag point out sa mga palpak ng mga proyekto. So we'll see no ang mga development diri sa incoming days no and syempre sa nangin State of the Nation or State of the City address ang alkalde naibaluan man nato ng iban pa ng mga accomplishment sa Iloilo City Government headed by the City Mayor Raisa Treñas. Speaking of accomplishment, mga kaabyanan, nato naman nga hibaluon ang first 100 days no sang hepe sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Josefino Ligan
ano bala ang mga na-accomplish no sang director no sa Western Visayas sa tapos nga magpungko bilang hepe sa Police Regional Office 6. So mag-aatag sa ato mga kaabyanan sa detalye sa sining nga mga balita si Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Paul, mayong aga. Mayong aga, Hope. Sa first 100 days ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, madamo-damo ang nalabot sang kapulisan sa anti-criminality operation. Sumalin sa nagpungkong opisyal sang June 19 to September 26, nakasentro ang pagpamuno sini sa public safety, law enforcement kag community engagement sa Western Visayas. Muna kita Hope no sa kampanya kontra illegal nga droga, kapin 20,000 grams sang shabu. So more or less 20 kilos ini no ang nakumpiska sang kapulisan sa 391 anti-drug operations kag nadakpan ang 543 tanan ka drug suspects. Sa kampanya kontra wanted persons naman 653 ka wanted criminals ang naaresto. Sa kampanya kontra loose firearms 442 ka unlicensed firearms kag 62 explosives ang na-recover. Agti nang inaktibo man Hope ang PRO6 sa kampanya kontra insurgency. Sa ning ipabaskog ang intensified intelligence operations, community outreach activities kag ang close coordination sa Armed Forces of the Philippines. Inang nagresulta sa pagka-aresto ng 3 ka rebelde na may warrants of arrest, pagsungka sa pila ka rebelde kag pagpasaka sang 12 ka kaso may kang tanan sa terrorism financing. Sa padayon nga pag-alagad sa opisyal sa Western Visayas, ginpasiguro ni Brigadier General Josefino Ligan na committed sa gihapon ang kapulisan nga ihatag ang kalidad ng serbisyo para sa pumuluyo. Paul, no, sa mga nagliligad ng mga direktor sa PRO6, isa ang illegal gambling sa ila ginatutukan. May I know no kung anong nangin accomplishment man yan no sa PRO6 under kay Police Brigadier General Josefino Ligan sa bahin naman niya sa illegal gambling. Sa kampanya kontra illegal gambling, may mga operations pero hindi kita muna ka significant Hope ang accomplishments ng police nato no. Ang PRO6 nakatutok gid sa kampanya kontra illegal nga droga. Yes. Iti kadamo gid sa sa interview naton sini kay Brigadier General Ligan kaupod sa iban pagit nga media, madamo sa gihapon ang naga-engage sa illegal nga droga. Amo na ngati nakatutok ang aton nga kapulisan. Hindi gusto ni General Ligan nga maglapta ining problema sa illegal nga droga ngati sa nakita naton amo ning dapat gid man tutukan kay kung wala na dakop ining kung wala na kumpiska ining 20,000 grams no sang shabu ano na lang ang matabo sa aton nga mga kauturan. Damo na naman nga mga kauturan ta ang madalman pagti mangin biktima sang drug addiction. Yes, actually no kung ang tao lulong sa illegal nga droga, may mga tendencies no nga mag-commit man siya sang other illegalities or crimes no because nga ara siya sa influence sang illegal drugs, Paul. Kag ang problema gid sini no once nga magumpisa ka kag hindi ka kabalo mag-control sang imo nga kaugalingon, ti tag delikada ning problema ini. Hindi lang sa biktima no sang drug addiction kundi sa bugos Manila nga pamilya. Makapila ka beses kita nga may mga na-interview nga mga drug surrenderies Hope kag amuning problema nila ang ma-relapse sila mag-untat sila tapos balik naman, may peer pressure balik naman hasta sa way kakabalo ti kulang ka na ano ka mangyapon addict ka man sa gihapon. Yes. So muna kada ko ang problema sang illegal nga droga nga amuning sige-sige gid nga ginatutukan sang aton nga kapulisan diri sa Western Visayas. Madamo gid nga salamat, Paul Tarosa. Balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Nabatian mga kaabyanan si Paul Tarosa nagatag sa aton sa nangin accomplishment ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang chief no sa kapulisan diri sa Police Regional Office 6 or sa Western Visayas. So nabatian mga kaabyanan, illegal nga droga ang ginatutukan sa aton nga
PRO6 along with other crimes pa no diri sa Western Visayas, but of course ang illegal nga droga isa gid ini sa mga mayor nga ginatapna sa PRO6 kay domino effect gani ina mga kaabyanan no, and nagahalit sa life no sang isang taho no nga naga-engage sa illegal drugs and at the same time sa iya man nga pamilya. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:54 sa aga. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Madamagit nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Syempre gusto naton tamyawon no ang aton nga mga ang aton nga mga tagpalamati nga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton nga pasalamatan no ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, kaupod kay Paul Tarosa and Marian Grace Serenieta. Ang kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, kanyang balita, issue, kag iban pa sa Radyo Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.